Okay lang? Okay, thank you. Wait lang natin yung iba. Wala pa naman 10:30. Mga 5 minutes. So, start na tayo ha. Naririnig ako. Okay lang? Presentation nakikita? Okay, thank you. So, yung discussion ngayon, kasi di ba may laboratory yung section C. Aside from nag-iintay tayo ng ating slot for doing the tangent screen test, meron pa kayong ibang mga test na gagawin. At saka, meron pa akong isang test na i-demo mamaya para matapos na po ito. Kasi all of this low vision examination starting from your visual acuity taking hanggang ito, tatapusin na natin lahat is ipapasa nyo to for your midterm requirement, no? Ito ang magiging CP ng ating laboratory part, no? Siyempre, may exam pa rin tayo for both lab and lec. Kasi ang schedule ng examination is on, siguro Friday natin gagawin ito, October 17. Yung week na yon, so either 16 or 17. 16 is Thursday, 17 is Friday. Check na lang natin. So kailangan matapos na tayo ng lahat ng ipinapagawa kong mga test. So balikan natin, i-recall natin yung mga color vision test. So in performing the color vision test mamaya sa unang section na gagawa nito, we will be using our central vision loss. No? Kasi alam natin kapag central vision loss affected ang macular area and the cones are responsible for color. So check lang natin. Sa sira na yung laptop. So, since nire-recall natin yung different color vision test, no? Para lang ma-review tayo na supposed to be this was taught to you in your physiological optics 2. Diba? When you had the topic about color vision, after noon, the color vision test. So we have the Farnsworth lantern test, also known as FALANT. Dito sa Pilipinas, hindi gaano ginagamit yung test na ito. Kasi 'di ba, ang basic examination natin for color vision testing is the use of Ishihara test plates. Pero sa ibang bansa, lalo na sa US, talagang ginagamit ito lalo na for those working in the Air Force, sa Marine, sa Federal Aviation Administration. No, yeah, ito talaga yung test na ginagawa nila. Sabi dito, this is a two-light system method. Bakit siya tinawag na two-light system method? Because there are two lights that are being presented to the patient. No? Ano yung mga colored lights na ipine-present? Paulit-ulit lang yan. Tatlong choices lang ng color yan. So we have the red, green, and white. So sabi, two-light system, pag pinesent yan, either red and white, green and white, or red and green na paulit-ulit na pinipresent. Siyempre, sa isang tao na merong color vision deficiency or problem, kahit tatlo lang yung kulay na pinagpipilian, mahirap para sa kanila na ma-identify ito. Okay. So, ang procedure nito, the test distance is 8 feet and it is a normal room illumination ha. Hindi tayo nagpapatay ng ilaw dito kahit na ang target natin ay lights. No? So dito meron ding demonstration part, no? The demonstration part is consist of 9 pairs. First 9 pairs. And this is a practice test kasi para malaman natin kung nagkakaintindihan ba yung examiner at saka yung patient. By the way, sabi natin, di ba, color vision test is a functional test kaya dapat suot yung number 7, ha? Sa inyo, hindi ko pinapasuot, lalong-lalo na doon sa very minimal yung
amount of refractive error o yung iba naman, meron pa sa inyong emmetropic, hindi ko na pinasusuot yung inyong prescription glasses. Pero para dun sa sobrang taas ng grado, talagang baka hindi makita yung target, pwede nyo namang i-wear. Tapos, plus the simulator kung kayang pagpatungin. Okay? So, the illumination is normal. First 9 pairs are being presented. So, kapag ka nagkaintindihan na kayo dun sa practice part, yung demonstration part, the scoring of the test starts with the next 18 pairs. No? So, pinipresent yung dalawang colored lights. No? I-identify niya lang kung anong color yung that is being presented. So, ang recording natin dito is either you pass or you fail the test. Ngayon, kailan mo sinasabing na fail niya yung test? Kapag tatlo yung mali niya. Kasi, for example, 18 pairs. Ngayon, ang tama niya lang 15. So, considered as failing the test. Pero kung 18 pairs yan, 17 yung tama, isa ang mali, na-pass niya pa rin yung test. 16 pairs ang tama out of 18 is still the patient passed the test. Okay? So, naka-ano lang yan, naka-magnified view, ganyan yung presentation. Hindi yan yellow ha, white yan. Kung mapapansin nyo sa tatlong boxes na yan, yung sa right side nyo, facing the slides, ganun lang kasi kaliit yung colored lights. And again, para sa isang taong merong color vision deficiency, ang hirap niyang ma-identify kung ano ba yung colored lights that are being presented. Okay? Next. So we have the wool test. Ito, wool test para lang sa ating for our additional knowledge kasi nga archives test na to oldest test na to for color vision testing, no? Wool test or the use of sinulid, mga thread or tela. Bakit itinigil na ito? Kasi nga nagfe-fade yung mga tela. So kung mapapansin nyo, ang principle behind this ay parang yung D15. Di ba sa D15 meron tayong pilot cap or steady cap? Dito, instead na isang pilot cap, tatlo yung reference thread. So kung makikita nyo sa picture, yan yung ABC. No? Yan yung kanilang reference wool or reference skin or the reference thread. Yung total niyan, yung mga thread na nakikita nyo, may mga numbers yan, di ba? Just like sa D15, yung mga caps, may mga numbers sa likod. Okay, ang total niyan 40. So ganito 'yan. Out of the 40, ang kailangan mo lang talaga 20. Bakit napakarami? Kasi syempre, yung remaining 20 panggulo lang siya sa paghahanap mo ng color noong thread or color noong tela na malapit doon sa reference. So sabi diyan 40 out of 40, select 10. That is near the color, letter A, which is light green. So, syempre, titignan yung niyan, yung nasa likod na number, kung sila ba talaga yung mga colors that are near the master color light green. So, 40 minus 10, 30 yung natitira. Out of 30, pinapapili ulit ng 5, which is nearest the color red. So, yun yung master C, kasi di ba ABC to. Then, out of the 25, paselect na naman ulit ng 5, which is the nearest colored thread or skin to master B, which is color rose. So, kung makikita mo, kung ito total natin, 20 lang naman yung kailangan out of 40. So, sabi dyan, no, record the tag numbers of each selection set. No? Which is closest to that match. So, sabi ko nga, ang principle nito, parang yung D15. Okay? Next. So, yung Ishihara. Ishihara is one of the many examples of pseudo-isochromatic color vision test. So, di ba kung mapapansin nyo, hindi lang naman ang mga Ishihara yung merong background. Pseudo-isochromatic ang tawag dun Meron din yung ibang color vision chart like yung HRR na test and many others. Yun nga lang kasi naging sikat si Ishihara. Okay?
So pass and fail din ang nilalagay dito. Kailan mo kino-consider na na-fail niya yung test na ito if there are more than 2 errors. So yung pangatlong mali, ibig sabihin, failed the test na siya. Okay. So alam natin, yung Ishihara na meron tayo, dalawa yun eh. Isang 24 plates, isang 48 plates. Whether 24 or 48 plates yung ginamit natin, the first plate is a demonstration plate. So ibig sabihin dito, whether the patient has color vision, normal color vision, or having a color vision problem, or blindness. So pagka-problem, either blindness yan or deficiency, that patient will able to identify the figure in this demonstration plate, which is number 12. So kapag ka ang nangyari dyan, pinresent mo yan at hindi nabasa na 12, yan ay ang pasyente mo is a malingering patient. Kasi nga sabi, whether normal or abnormal ang color vision mo, mababasa mo ito. Hindi naman natin iisiping illiterate si patient. Kasi yung pag-identify, kung hindi marunong mag-identify ng number si patient, sa umpisa pa lang yan, di ba? Sa visual acuity taking pa lang yan. Malalaman mo kung nakaka-identify ng letters o kaya numbers. Pero sa dalawa, whether between the number or letter, ang isang tao, kahit hindi siya nakapag-aral, alam niya ang numbers. Bakit? Simply because everyday may transaction tayo sa number. May transaction tayo sa pera. Marami mga taong hindi nakapag-aral pero marunong bumili. Marunong humawak ng pera, alam niya magkano to. So kaya nga, alam yung number. Kaya imposible na ang target nito ay number, tapos sasabihin ng pasyente, iba yung sinabi niyang number. If that is the case in your future handling with patients, you will be conducting a Ishihara color vision test and the first plate sinabi niya, hindi number 12, do not continue with the test. Instead, proceed with another color vision test. No? Hindi na applicable sa kanyang Ishihara. Okay? So, i-browse natin ulit ang ating mga Ishihara. No? Next, ito, another color vision test, HRR. Kaya siya HRR. 3 tao yan na nag-discover ng test na ito. Si Hardy, Randy, at saka si Rittler. Kaya HRR. So this is another example of a color vision test using the pseudo-isochromatic plate. Kaya makikita mo yung background, di ba? Parehas sa Ishihara. Pero in this case kasi, ang ano niya, symbols. Symbols yan. Okay, panoorin ha. Habang ako ay may kausap. Ay? Send mo na sa akin, print ko na In this activity, we'll be examining how to measure color vision deficits using the HRR color vision test. For this activity, you'll be given a link to take you to an online color vision test. These online tests are useful for looking at gross deficits in color vision. However, since everyone's devices and monitors display a slightly different color gamut, the gold standard in color vision testing still remains these print books. The color printing in these books is extremely accurate, and so you never touch the plate with your bare hands, otherwise the oils from your skin can affect the color reproduction. Now, due to the high quality printing, these books are extremely expensive. This one here costs about $450. Now, to carry out this test using the print book, we would use this special scoring sheet. The first 4 plates are just a practice to show the subject what the symbols will look like as they progress through the test. And so the examiner will say, I'm going to show you some coloured symbols. Without touching them, how many do you see? What are they? The subject then describes what they see on each plate. The
particular the shape and also the orientation of the shapes. They should also be able to describe how many shapes they see. This is what those first 4 plates look like. And so for each one, have a look and see, can you see any shapes? How many shapes can you see? And what are the shapes that you can see? Once you finish the practice plates, the experimenter then says the test itself is made up of just these 3 symbols, with 2, 1, or none on a page. Some of them will be harder for you to see as they may be less strong in color. Now the subject is then shown plates 5 to 10, and for each plate, the subject is asked, how many colored symbols do you see here? Then they are asked, what are they? And then they are asked, where are they? Okay, so tatandaan natin, di ba, just like the Amsler grid, meron talaga tayong basic question na tinatanong sa pasyente. So for the HRR plates, ito dapat yung tanong mo. How many symbols? What are they? Where are they? The results are then entered into the scoring sheet. Now if you have a look at the scoring sheet, you'll see that plates 5 and 6 are for detecting a blue-yellow defect. Plates 7 to 10 are for detecting red-green defects. If the subject gets all 6 of the screening plates correct, then the test is finished and there's no color deficit. If the subject gets either plate 5 or 6 incorrect, but has no problem with plates 7 to 10, then the subject is presented with plates 21, 22, 23, and 24 to determine the type of blue-yellow defect that that person has. Similarly, if the subject makes a mistake in plates 7 to 10, then the subject is presented with plates 11 to 20, which differentiate between the different types of red-green defects. Some examples of the plates are shown here. Now these charts can also be used to demonstrate the green defects. Okay. Ay? Some examples of the plates are shown. So dito, 'di ba, yung syempre just like yung mga other tests, meron tayong demonstration, no? Meron tayong practice. So yung first 1 to 4 are considered as demonstration plates for you to know kung naiintindihan na ba ng pasyente mo yung inyong instruction. Kaya walang scoring dyan. The actual test starts with plate number 5 to 10. Tapos kung napapakinggan nyo, sinabi dito, kapag ka 5 to 10, plates 5, 6, 7, 8, 9, and 10, lahat tama ang identified symbols niya, tapos na yung test. And the patient is considered as having a normal color vision. Ngayon, kapag ka sa plates 5 and 6, sabi dito, this is the plates to detect if the patient is having a blue or yellow deficiency. So kapag ka mali ang plate number 5 alone or 6, plate number 6 alone or both, hindi ka na, tapos yung 7 to 10 tama, magpo-proceed ka na agad sa 21 to 24. Hindi mo ipepresent yung plates 11 to 20. Bakit hindi mo ipepresent yung 11 to 20? Kasi ito ay pang-test ng red-green deficiency. After ng 5 and 6, kung may mali siya dyan, di ba, 5 and 6, tinapos mo naman hanggang 10. Pero ang mali niya doon sa 5 and 6, ang next mo i-present is plates number 21, 22, 23, and 24. No? Lalaktawan mo si 11 to 20. Ngayon, tama ang plate 5 and 6 mo. No? Pero, may mali ka sa plates 7 to 10. Pwedeng isa lang. Pwedeng number 7 or 8 or 9 or 10. Pwedeng dalawa. Pwedeng tatlo or apat. Then with that, dahil ang mali mo is from 7 to 10 at ito naman ay for the detection of red and green problem,
Then you will proceed with plates 11 to 20. Hanggang 20 lang hindi mo naman ipapakita ang 21, 22, 23, and 24. Bakit? Kasi nga, ito ay para naman sa blue-yellow deficiency. Okay? So, bibigyan ko kayo ng form dyan. Meron tayong form. Next. So, very familiar tayo dito sa Farnsworth D15 test. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan nating, sana dala nyo ulit yung gloves natin. Dapat dala natin mga gloves natin kasi nga, nagfe-fade ang mga yan yung HRR, Ishihara, tsaka ito kapag hinahawakan. So, dapat naka-gloves talaga. Okay. So, di ba, alam natin yung ating mga D15 na lalagyan, meron niyang the other part, syempre, di ba, yung pinakatakip. Kapag pinipresent po natin to sa pasyente, talagang tatanggalin mo isa-isa yung cup, i-disarrange mo siya sa table. Hindi po natin siya dinidisarrange sa other side. Tapos doon mo papakuwanin yung pasyente. Mali po yun. Talagang remove all the cups, disarrange it sa table. Okay? Then after mong i-disarrange, 'di ba? Meron tayong isang steady cup diyan. 'Di ba? Steady cup 15 plus the steady cup or the pilot cup. You are instructing your patient na i-arrange yung mga colored cups according to the nearest shade with your pilot cup. 'Di ba? I-arrange niya 'yan. After niyang mai-arrange, tanungin mo si patient kung yan na ba yung final answer niya. Kasi pwede pang magbago siya ng pagkaka-arrange. Kapag sinabi niyang final answer na niya yan, i-close mo yan. Turn it upside down para makikita mo yung mga numbers at the back of the cup. Mali po na para malaman natin kung ano ang sagot niya, iniisa-isa niyong binubuklat yung cup. Hindi po proper yun. Ang proper, sasaran mo yung buong lalagyan upside down para makita mo yung number. Okay? So, ayan. Ito po ang record form natin, di ba? P for pilot cup. Tandaan po natin yan kung anong tawag. Bakit kailangan natin tandaan? Bakit kailangan natin ma-imbibe? Natanong po yan sa board exam. Napakadali ng tanong, di ba? Ang tanong sa kanya, ano yung pangalan ng cup na yan? Sa sobrang familiar, yung examinee na lagi niyang ginagawa, sa araw na yun, hindi niya maalala kung ano ang tawag doon. Kaya siya pilot cup po yan. Okay? Ano ang tawag doon sa linya na yan? Confusion lines or crossings, no? For you to detect kung ang pasyente ba, based sa result, kasi di ba, kaya nga tinitignan mo yung number sa likod Gusto mong malaman kung sunod-sunod ba ang pagkaka-arrange niya o yung arrangement niya will give rise to a proton type, a deutan type, or a triton based on these lines. Okay? So, kung tama, kung wala siyang problem sa kanyang color vision, dapat na-arrange niya yon simultaneously from 1 to 15. Walang mali, di ba? Ipa-plot mo yan, then connect the dots. Bakit dito sa score sheet na to nakalagay REF? Kasi ang another tawag sa pilot cup is reference cup. No? Bakit siya hindi P? Tinatawag din siyang reference cup. Okay? So, pagkakaganyan, susunod 1 to 15, normal color vision. So, dito, join the dots, kailan mo na-consider na pass or fail the test? Di ba sa mga previous natin pinag-usapan, lagi up to 2 mistakes. Sa pangatlong mistake pa lang, tsaka mo sasabihin fail the test. Dito, hanggang isang mali lang. Dalawa na ang mali, fail the test na yun. Bakit? Ang konti niya lang 15 lang siya Diba? Hindi katulad yung ibang test. Yung Ishihara, 24 plays. Minsan pa nga, 48 plays.
Tapos, di ba, yung sa HRR, after the 10, meron pa sunod na presentation. Okay? So, eto, di ba, pagkakaganito, ibig sabihin yan, after the reference cap, after 1, hindi 2 ang sumunod. Ang sumunod na nilagay ni patient, 15. Yung arrangement niya, after number 1, 15 na yan. That's 2. No? Pagkakaganito ang nakita mo talaga, ay masasabi mo talaga that the patient is suffering from a color blindness na yan. Di ba? More than severe type na yan. Okay? Sabi dyan, no? Moderate deficiency, 2 errors. More than 2 errors, severe deficiency na si patient. Okay. So, ito yung mga sample. Yung letter A, normal color vision. Letter B, this is a proton type. Bakit? Yung directions ng line towards 1. Yung letter C, tinan mo yung direction ng lines produced is away from number 1. Letter D is triton. Actually, sa kanilang tatlo, proton, deuton, triton, madali ang triton or blue problem. Kasi once nakita mo na parang horizontal yan, that's a triton problem, blue problem. Malilito ka lang kasi doon sa proton at saka sa deuton. Kasi parehas na vertical. Okay? So, proton yan. Deuton. Then, we have triton. Okay? Now, itong contrast sensitivity test na procedure, actually sa section D natapos kahapon, sa section C mamaya, doon ko i-demonstrate. Kasi yung wala dito sa presentation ko yung demonstration nun, mamaya na lang. Okay? So, ang unang hopefully makakatapos ng lahat ng test is section C. Kasi mamaya, magko-color vision testing tayo at saka contrast sensitivity testing on top of yung mga hindi pa nyo natapos na visual field charting. Okay? Questions po? Section C, 1 o'clock tayo mag-start Actually, gusto ko sana mag-start ng maaga kasi wala tayong room. Okay? Walang room. Kaya talagang mamaya pa. Okay? Questions po? Wala nang questions. If there are no more questions, thank you for this meet-up. See you later, Section C. Happy lunch. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Okay. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. Thank you po, Next sa Doc. mga kapuso. Thank you.